Alright, hello everyone. Ang lecture natin today, ilalagay ko to under ng positive psychology, although pwede mo rin itong ilagay under ng theories of personality. Pero para hindi magulo, under na lang ng POSISI. So shout out sa mga students ko dyan sa POSISI, na alam ko naman hindi kayo magsha-shout out dyan sa comment section. Ako lang talaga laging nagsha-shout out sa inyo, okay lang talaga. Hindi, joke lang, no? Nagtampo na naman si Sir Howard, no? So, ang topic natin for today, bakit parang may kulang? Bakit parang laging may kulang? Sino dito naka-experience na niyan? Taas ang kamay. Yung wala ka namang problema, marami ka namang pera, nakakain mo naman yung mga gusto mong pagkain, latest naman yung iPhone mo, nakakalabas ka naman with your friends, but at the end of the day, parang meron ka pa rin hinahanap, hindi ka pa rin masaya. Sino dito may ganyan? Taas ang kamay. Ayun. Merong 250,000 na nagtaas ng kamay. This is a very common psychological experience na kahit ako, pinagdaraanan ko yan, and we will try to answer that question using the concept of self-actualization na madalas natin ginagamit in the field of positive psychology. Alam na mga POSISI students ko yan. Bakit natin dinidiscuss ang self-actualization in POSISI? Because this is one of the psychological processes that leads to, that predict happiness. Kung gusto mong maging masaya, maging mataas ang well-being mo, mag-self-actualize ka. So Bible verses muna tayo, Ecclesiastes chapter 3 verse 11, sinulat ni Solomon. Kilala natin yan, asawa ni Mrs. Solomon. Corny yung joke ko, Tito Joke. Anyway, He has made everything beautiful in its time. Also, He has put eternity into man's heart. Yet, so that he cannot find out what God has done from the beginning to the end. From there, tatalon tayo sa Ecclesiastes 12 verse 13. Ang sabi, the end of the matter, all has been heard. Fear God and keep His commandments altogether read, for this is the whole duty of man. Ikakabit natin yung mga verses na yan mamaya sa topic natin on self-actualization at bakit parang laging merong kulang. Now, going back to that expression, no, bakit parang laging may kulang, it's an expression of a person having low well-being. Mababa yung well-being niya. In other words, hindi siya masaya. Bakit ang tao nagiging ganito? Hindi siya nagiging masaya. In fact, si Maslow merong clue to answer that question, no? One reason bakit ang isang tao hindi nagiging masaya, ang sabi niya, if you plan on being anything less than you are capable of being, you will probably be unhappy all the days of your life. I-analyze yung sinabi ni Maslow dito. Ano ang isang reason why someone will not be happy? Kasi yung taong yon is doing something on being anything less than he or she is capable of being. Hindi siya or hindi niya ina-apply yung katauhan niya na dapat ganun siya. O diba lalong gumulo, no? Magulo na nga si Maslow, gumulo pa yung explanation ko. Pero mamaya as I go along, lilinaw yan. Pero to simplify this statement by Maslow, ang sinasabi lang niya dito, one reason why someone would not be happy, bakit maging ganito yung expression niya, may kinalaman sa self-actualization. Hindi kasi siya nagse-self-actualize, kaya hindi siya happy sa buhay niya. So, rabihin ngayon natin yung self-actualization. Why is self-actualization discussed in positive psychology? Alam na mga students ko to. Because self-actualization is one of the psychological processes that predicts happiness. Lahat na pinag-aaralan natin sa positive psychology are different variables na nagpapasaya sa isang tao. Kaya kung gusto nyong maging masaya, the scientific way. Anong sinasabi ng siyensya? Paano maging masaya? Mag-aral kayo ng positive psychology. Number 2, anong ibig sabihin ng self-actualization? Punta lang kayo sa online dictionary ng APA. Ito raw ang self-actualization: the complete realization of that of which one is capable, involving maximum development of abilities. Ito yung proseso na kung saan ina-actualize mo, ginagawa mong totoo, pina-practice mo yung tinatawag nating potential mo. You are realizing, you are practicing, you are working on your potential, doing what you are designed to do. Yung mga bagay na dapat mong gawin, habang ginagawa mo yung mga bagay na yon, you are in the process of self-actualization. You have to remember that self-actualization differs from self-actualized.
Yung self-actualization, ito yung proseso. Meron kang ginagawa araw-araw. Wino-work out mo yung mga potentials mo. Bakit? Saan ka papunta? Bakit mo ginagawa yan? Papunta ka sa self-actualized person. So ito, present tense, nangyayari, yung self-actualize, nandun ka na. It's a destination. So pag nandito ka na, pwede mo nang sabihin na, okay na ako, masaya na ako kasi I am a self-actualized person. Pero bago ka naging self-actualized person, dumaan ka muna sa proseso ng self-actualization. Para mas malinaw, let me give you one simple example, si Michael Jordan. Nung bata pa siya, nung nag-decide siya na gusto niya maging basketball player, anong ginawa niya? Nag-undergo siya ng self-actualization. Sinet na niya sa sarili niya saan niya gustong pumunta. Saan niya gustong pumunta? Ano yung self-actualized self niya? Yung pagpunta sa NBA. Pagiging athlete ng NBA, magiging MVP siya, he will be one of the greatest. Yan yung self-actualize niya. Pero at this time, nung bata pa siya, wala pa siya doon. Bago ka maging self-actualize, undergo ka muna ng self-actualization. So anong ginawa ni Michael Jordan? Bago siya naging self-actualized, Michael Jordan, nag-practice muna siya mag-basketball. Dribble siya sa bahay, dribble siya sa garahe nila. Tapos, natuto siya mag-basketball. Inaral niya yung mga concepts, paano yung mga skills, paano yung mga galaw, paano yung mga plays. Inaral niya yung triangle offense si Phil Jackson. Pinalaki niya yung katawan niya sa gym para hindi siya tinutulak-tulak. Matigas yung katawan niya, malakas yung katawan niya. And of course, by playing many games. Both inside the NBA, pati na rin outside the NBA, lahat yan or the process of self-actualization. Anong ginagawa ng mga processes na yan? Ine-enhance yung potential ng young Michael Jordan to be a great basketball player. Kasi may potential yung bata eh. May potential siyang maging magaling sa NBA. Eh yun na nga, nag-undergo na nga siya ng self-actualization, napunta na nga siya doon one day. Naging self-actualized Michael Jordan na siya. Nakapasok na siya sa NBA, nanalo na siya ng MVP, and he was considered one of the greatest basketball players. So in that case, we can say na self-actualized na siya. So ulitin ko, ang self-actualization, ito yung proseso. Ang ending ng self-actualization, nandoon ka na sa self-actualized version mo. Number 3, self-actualization implies that people really have to know his or her. Ano yung prerequisite? Kung mag-decide ka na gusto mong ma-achieve yung self-actualized version mo, dapat meron ka munang alam about yourself, and that would be your purpose. Hindi ka pwede mag-self-actualize kung hindi mo alam yung purpose mo. Yung dahilan, bakit ka nabubuhay? Bakit ka ba nilagay ni Lord dito sa mundo? Ano ba yung reason bakit ka gumigising tuwing umaga? Ano yung reason? Ano yung mission mo? Ano yung calling mo na binigay sa'yo ni Lord? That would be your purpose. Now, purpose is one of the most difficult questions to answer about the self. Kumbaga sa identity development ng mga adolescents, isa yan sa mga pinakamahirap hanapin na aspeto ng sarili. Ano ba ang purpose ko? Pero ang maganda dito, meron ka namang mga clue na pwedeng makuha to reveal what your purpose is. Paano mo malalaman kung ano ang purpose mo? Ano yung mga clue na titignan mo? Yung mga potentials mo. Kolektahin mo yung mga potentials mo. Eventually, yung potentials mo, ipapakita sa'yo kung ano ang purpose mo. Pero paano ko ba malalaman kung ano yung mga bagay na potential ko pala yun, no? Meron akong dalawang guidelines dyan. Una, na-experience mo na ba na gumawa ka ng isang bagay o ng task o ng isang skill na hindi ka naman masyado nagtatry, pero nung ginawa mo, nagustuhan mo at magaling ka pala doon. Nangyari na ba sa inyo yon? Yung never mong na-realize magaling ka pala doon. Trinay mo lang magpiano, pindot-pindot ka lang, inaral-aral mo lang, maya-maya gets mo na kaagad. At ang ganda ng tinugtog mo. Posibleng potential mo maging pianist. Or meron ka bang mga topic sa buhay na talagang pag yun yung pinag-uusapan, buhay na buhay dugo mo. Yung heartbeat mo talagang bumibilis because you are so excited talking about that topic. Pwedeng sign na naman yan na yung topic na yon is your potential. Magbasa na lang kayo ng ibang resources no, kung ano pa yung mga signs that you have a potential in doing something. Ito yung dalawang binigay ko. Kapag meron ka nyan, you can analyze those two para i-reveal sa sarili mo kung ano ang purpose mo. Gets ninyo? So mahalaga talaga yung tinatawag na potential analysis.
because it will reveal to you kung ano yung purpose mo, at pag nalaman mo na yung purpose mo, yan lang yung time na pwede ka nang makapag self-actualize. It really starts with knowing your potential. Pero mag-side comment lang ako, no, whether it's potential or purpose, would you agree? Etong dalawang words na ito are spiritually laden words. Mga spiritual concepts yan. And let me remind you, whether it's potential or purpose, number one, yung dalawang yan, it's pre-existing. Hindi ikaw ang gumawa ng potential mo. Hindi ikaw ang gagawa ng purpose mo. Bago ka pa nilagay ni Lord sa mundo, siya na ang nagbigay sa iyo ng potential at ng purpose. And obviously, number two, having a potential, having a purpose requires a mind, and definitely that is not your mind. Ulitin ko, hindi ikaw ang gumawa ng potential mo, hindi ikaw ang gumawa ng purpose mo. Before God put you here on earth, He already has in mind yung potential mo at yung magiging purpose mo sa mundo. And He gives you the freedom to realize your potential or to answer your purpose. Doon papasok yung area of freedom that God gives to His creation. Okay? So again, ulitin ko, potential or purpose, number one, pre-existing. Number two, it requires a mind, which is God's mind. In other words, hindi tayo ang gagawa ng potential. Hindi tayo gagawa ng purpose. These two are already set before we are put into this life. Sabi yan ng isang psalmist, "Your eyes saw my unformed body, all my days were written in your book, altogether read and ordained." I love that word, ordained. "For me, before one of them came to be." Yung potential mo, ordained na yan. Yung purpose mo, ordained na yan ni Lord. Hindi ikaw ang gumagawa niyan. The reason why inuulit-ulit ko yan, because again, popular psychology has taught us wrong ideas about potential and purpose. Ituturo sa atin ng popular psychology that we are the master of our fate and the captain of our soul. Tayo daw bahala sa buhay natin. Tayo daw ang magcha-chart ng sarili nating course. Tayo ang gagawa ng sarili nating potential. Tayo ang gagawa ng sarili nating mission. You just follow your heart. These messages are big lies. Kasinungalingan ng popular psychology. So, wag na wag nyo itong sasabihin. Kasi nga, ulitin ko, no, given this passage, the potential, the purpose of any human being, binigay yan ni Lord sa atin. So, wag mong sasabihin na ikaw ang bahala kung saan ka pupunta. Ikaw ang bahala kung saan ka magiging magaling, because the Lord has set these things for us already. Kaya dapat, ang response mo dito, kung gusto mong malaman kung anong purpose mo sa buhay, you don't create your own purpose. Anong gagawin mo? You search for your purpose. You discover your purpose. Hindi ko lang nalagay dito. Gusto ko yung prayer ni David, no, in one of his psalms, "Search me, O God." Everybody say that. "Search me, O God." Yan yung prayer niya. Lord, ipakita mo sa akin kung ano yung mga potentials ko, kung ano yung purpose ko. Reveal it to me. Search me and make me know these things about myself. Kasi si Lord lang naman talaga nakakaalam ng potential at ng purpose ng mga tao. Bakit? Siya may gawa sa atin eh. So wag tayo mag-feeling that we are gods. Yan yung tinuturo ng popular psychology, no? Na ang mga tao pwedeng maging Diyos by determining our own potentials, by determining our own purpose. Yan ang lason ng popular psychology. Tinuturuan ang tao na maging Diyos. Sounds familiar? Parang yung sinabi ng serpent sa Garden of Eden, you can be like God. Diba? Hanggang ngayon naman, hindi nawala yung ganung idea eh. Popular psychology teaches you how to be God. Mali yun. We are not designed to be gods. We should be under the supreme God. Alright? So anyway, balik tayo sa self-actualization. So, given this framework, paano maging masaya? Ang sagot, mag-self-actualize ka. Pero para magawa mo yan, ulitin ko, aalamin mo yung potential mo, from there, malalaman mo yung purpose mo, tsaka ka pwede mag-self-actualize. I highly recommend that you read the book by Pastor Rick Warren. Hindi to sponsored, ah. So, Pastor Rick, kung nakikinig ka, baka naman. Pinopromote ko yung book mo, ah. Kala mo naman, close kami ni Pastor Rick, no? But kidding aside, maganda kasi yung libro niya, kapag binasa mo yan, it will lead you to know your potential, which leads you to know your purpose. At merong magandang framework na ginagamit si Pastor Rick Warren in this book para malaman mo yung potential mo that leads to purpose. Yun yung tinatawag niyang shape.
So, the Purpose-Driven Life book will help you know what your shape is. Acronym yan. Spiritual gifts, heart, abilities, personality, and experiences. So, kapag naintindihan mo yung shape mo, malalaman mo yung potential mo, malalaman mo yung purpose mo, makakapag self-actualize ka na. And your life will be happy. Yan yung picture ng happy life. Paano mo malalaman na masaya ang tao sa buhay niya? Ganyan yung itsura. Tuwing umaga, pagigising siya, papatay niya yung cellphone niya, yung alarm clock, unang iniisip niya, meron naman siyang panibagong araw to fulfill his purpose. At lahat ng gagawin niya in that day, task 1, 2, and 3, lahat yan may kinalaman sa purpose niya. Yan ang masayang buhay. Good example of that would be me. Masasabi ko na yung buhay ko masaya because it fits this template. Ano ang purpose ko sa buhay? Ano ang calling ko? It's to preach the gospel, introduce God to people through my science, psychology. Pinapakita ko sa mga estudyante ko na ang psychology hindi pwedeng maintindihan kung walang Diyos. After all, yung root word ng psychology is psyche, gawa ng Diyos ang psyche. And God is the ultimate psyche. Does that make sense? So yan yung mission ko sa buhay. Ini-integrate ko yung faith and science. Sinisira ko yung idea na dapat kang mamili kung faith or science. No. They are complementary to each other because parehong ginawa ni Lord yan. And what do I do to fulfill my purpose? Araw-araw, nagbabasa ako ng mga libro, nagde-develop ako ng mga ganitong lectures, gumagawa ako ng mga PowerPoint presentations, and then ituturo ko dito sa YouTube channel, pati na rin sa mga students ko in the classroom. So, buong oras ko, dyan lang umiikot, read, develop lectures, teach, I'm living a happy life because I am answering, I am doing things in connection to my purpose. Naka-align yung buhay ko sa purpose ko. Yan ang definition ng masayang buhay. And let me add, hindi ibig sabihin na masaya ka, ibig sabihin you don't feel bad. Diniscuss ko yan in other lectures, no? Hindi ibig sabihin na pag masaya ka, wala kang negative emotions. Pwedeng marami kang negative emotions pero masaya ka pa rin. In what way? Kasi yung mga negative emotions mo, sulit naman. Because your negative emotions help you to be aligned sa mga behaviors mo aligned with your purpose. Maliwanag. So, balik rin naman natin kung ito yung happy life, balik tayo sa framework na to. Okay? Bakit may mga tao malulungkot? Sabi ko kanina, bakit masaya? Kasi nakakapag self-actualize. So, balik rin mo lang. Why are some people sad? Because many people are blind. Sa Tagalog, bulag. Everybody say bulag. Yan. Bulag ka sa potential mo. Bulag ka sa purpose mo. Meron kang psychological blindness of potential and purpose. At dahil hindi mo alam yung potential at purpose mo, hindi ka nagsa-self-actualize, kaya mababa yung well-being mo. Ito yung contrast example. Yan ng sad life. Diba? God made you to be a musician. Isang magaling na musician. Yan yung potential mo. Ang bilis-bilis mo makakuha ng nota. Ang galing mo sumulat ng kanta. Marami kang musical instruments na alam. Kaya lang, hindi mo ina-actualize. Kasi nga, hindi mo alam that God made you to be a good musician. So, ang ginagawa mo mga behaviors, walang kinalaman sa pagiging musician. Maghapon ka na lang nag-Netflix. Araw-araw ka na lang tulog ng tulog. Pumarty ka na lang ng pumarty. Hindi ka tuloy nagiging professional musician. Kasi yung mga behaviors mo are not in line with your purpose. Kasi nga, hindi mo alam na ito pala yung purpose mo in the first place. Dito na ngayon papasok yung question na sinasagot natin, bakit parang may kulang? Lagi na lang may kulang. Hindi mo maisip kung bakit parang meron pa rin kulang, malungkot ka pa rin. Nanonood naman ako ng Netflix, okay naman yung tulog ko, marami naman akong pera, marami naman akong friends, party naman ako ng party, pero bakit malungkot pa rin ako? I'm sure marami nakaka-relate dyan. Sa una masaya, but at the end of the day, ayan, pag matutulog ka na, tutulo-tulo luha mo, bakit feeling ko mag-isa pa rin ako? Yun. At ang malungkot dyan, kapag na-feel mo na yan, na laging may kulang pa rin, yung mundo, tuturuan ka to deal with that loneliness through substitutes. Hanap ka ng substitute para hindi mo maramdaman yan. Tapalan mo ng mga to para mawala yung ganyang feelings mo.
Yan. Bakit parang may kulang pa rin? Anong kukumpleto sa'yo? Number 1, jowa. Yan yung sasabihin ng worldly teaching. Hanap ka ng jowa, hanap ka na ng love life. Magpayaman ka na magpayaman. Para anytime, pwede ka pumunta ng Europe, hindi mo mararamdaman yan. Mag-hobby ka na lang na mag-hobby. Sige, magmotor ka. Mag-basketball ka na mag-basketball. Mag-travel ka, ikutin mo yung buong mundo para hindi mo maramdaman yan. Pero ang bad trip dito, kahit na ginawa mo na yung numbers 1, 2, and 3, ganun pa rin. Sa una lang, malilimutan mo. But at the end of the day, mag-isa ka na naman, malungkot ka na naman, bakit parang may kulang pa rin? Kasi nga ang dahilan, yung mga behaviors mo, walang kinalaman sa purpose mo. Hindi ka nagse-self-actualize. Nagigets ninyo? And also, I would like you to analyze this solution offered to us by the world, no? Kung titignan nyo, yung problema mo kasi dito spiritual eh. Yung meron kang emptiness inside, that's a spiritual problem. Existential problem yan. Not knowing your purpose. Having a craving for your mission, it's a spiritual problem. Pero yung numbers 1, 2, and 3 are worldly solutions. Hindi siya tugma. Siyempre, kung ang problema mo spiritual, dapat ang solution mo spiritual din. Does that make sense? Eh, hindi nga nangyayari yan dito eh. Ang problema mo spiritual, pero ang ino-offer ng mundo na solusyon, worldly. Eh, hindi pwede. Spiritual beings like us, our spiritual problems must have spiritual solutions. Eh, yung mundo, ito yung mga i-offer sa'yo. Nalulungkot ka? Parang may kulang? Parang may space inside you? Tapalan mo lang yan para mawala yan. Ng retail therapy, sinong nakaka-relate dyan? Para sumaya ka, mag-shopping ka. Deserve mo yung mga mamahaling bagay. Deserve mo yung latest iPhone. Deserve mo yung latest laptop. Kahit mag-credit card ka, okay yan. Ilubog mo yung sarili mo sa utang mo. Ang mahalaga, ma-feel good ka sa mga bagay na meron ka. Yan. O, sino may kakilala dito? Lahat ng gadget latest, pero lubog sa utang. O, mamaya, yun naman yung ikalulungkot niya. Lubog siya sa utang. Ano pa? Travel ka lang ng travel. Ikutin mo yung buong mundo. You see how the world is so beautiful. Nako. Tapos na-inlove ka na sa mundo. Eh, sabi ng Bible, don't fall in love with the world, diba? What else? Malungkot ka? Turukan na lang kita ng antidepressants. Bigyan na lang kita ng sleeping pills. Para mawala yung lungkot mo. Itulog mo na lang yan. Yan, may mga kakilala akong ganyan. Mga mental health experts, yan ang mga solusyon. Anxious ka ba? Nai-stress ka? Kain ka. Anong tawag doon? Comfort food. Diba? Doon pa lang, contradictory na eh. Ang na-anxious, ang nai-stress yung kaluluwa mo. Pero yung solution mo physical. Ang solution mo sisig. Ang solution mo cake. Ang solution mo ramen. O, diba? Kinain mo ng kinain yung mga yon. E di tumaas yung blood pressure mo, tumaas yung cholesterol mo. O, nagka-gout ka pa. Tapos, sisisihin mo si Lord pag nasira yung katawan mo. Eh, mali kasi yung solution mo in handling your spiritual problem. What else? Entertainment. Oh, lunurin mo yung sarili mo sa Netflix para hindi mo maisip yung mga problema mo. Manood ka ng mga comedy. Magulong-gulong ka dyan sa kakatawa habang nanonood ka ng mga comedy shows. Oh, lalo na yung number 6. Ito yung paboritong ino-offer talaga, jowa or asawa. May movie nga, di ba? Anong sabi ni Tom Cruise? Doon sa jowa niya, you complete me. May feelings pa yan. Ulitin natin. You complete me. Ay, para sa mga nagsasabi niyan, sa mga jowa nila o sa mga asawa nila, mapapa-facepalm na lang ako sa inyo. Kasi hindi ganyan. Kahit anong ganda, kahit anong pogi, kahit anong bait pa ng taong yan, a human being cannot entirely complete another human being. Kasi pareho kayong incomplete. Only God can complete us, not any other human beings. O kaya nga sa tingin ko, no, yung ganyang solution, malungkot ka tapos mag-aasawa ka, maling maling reason 'yan para mag-enter ka ng marriage. Bakit ka magpapakasal? Magpapakasal ako para hindi na ako malungkot, para lagi ako may kasama. Mali. Kasi kahit may asawa ka na, malulungkot ka pa rin. Kulang pa rin yung asawa mo, hindi kaya ng asawa mo kompletuhin ka. I think that's one of the reasons kung bakit tumataas din yung numbers of annulment. Of course, it's a complex problem. Hindi ko to ino-oversimplify, no? Marami mga factors kung bakit naghihiwalay yung mag-asawa. Pero hindi natin pwedeng i-deny one of the reasons, wrong expectations. Papasok sa marriage na mali ang expectation. Ine-expect nila that their husband or their wife will complete them,
Only to find out later on, after 3 months, after 6 months, after 1 year, hindi pala, mabubwisit sila sa mga partners nila, boom! Maiisipang maghiwalay. Nagigets nyo? So, isang ring reason yan. That's one of the psychological reasons kung bakit naghihiwalay yung mag-asawa. O, kaya nga, yung sinabi ni Blaise Pascal, no, in connection to everything I'm saying, ang ganda nung sinabi niya, hindi to psych major, magaling to sa mathematics, pero he makes a lot of sense when he said, there is a God. There is a God-shaped vacuum in the heart of every man which cannot be filled with any created thing, but only by God, the Creator, made known through Jesus. Yan daw yung maling pattern ng mga tao. May mga tao akala nila, yung kalungkutan nila, yung emptiness nila, can be filled by created things. Sounds familiar? Eh, yung pinakita ko kanina. Lahat yan created things eh. Lahat yan makamundo. Worldly solutions. Remember, these are only band-aid solutions. Ibig sabihin ng band-aid solutions, tutigil yung pagdurugo, pero hindi mo inayos yung tunay na sugat. Yung cause ng sugat. Kaya mangyayari, titigil nga yung dugo, pero mamaya-maya, dudugo ulit yan. The same thing with our psyche. In fairness naman, pag ginawa mo itong mga solutions na to, tataas naman yung well-being mo eh. Pero ano mangyayari? It can only last long. Maya-maya, bababa na naman yung happiness mo, malungkot ka na naman, hahanap ka na naman ng isang band-aid solution. It never ends hanggang mamatay ka. At nakakapagod yan. Diba? Gusto mo, syempre, yung emptiness na nararamdaman mo, mawala. Gusto mo hanggang mamatay ka, feeling mo, kumpletong-kumpleto ka. Pwede naman ma-achieve yon, but not through the worldly solutions. Ang dapat sa atin, because we are spiritual beings, yun yung sinasabi ni Blaise Pascal. Only God can feel that emptiness that we have. Para matapos na yung feeling natin na bakit parang laging may kulang, ito yung mga dapat mong nilalagay sa empty space na sinasabi dito ni Blaise Pascal. Yung God-shaped vacuum. Spiritual beings like us, unang-una, we need God. Yan talaga ang unang need ng tao, God. Because we are spiritual beings. We need the presence of God in our life. Kailangan mo ng grace, kailangan mo ng salvation, kailangan mo ng fruits of the Spirit, kailangan mo ng fellowship with other believers, kailangan mo ng forgiveness, kailangan mo ng faith, at marami pa akong hindi nalagay dyan. Bottom line, lahat yan are spiritual resources. That's what human beings need. Hindi mga worldly things, mga band-aid solutions yon. This will definitely fulfill any spiritual beings. Eh, yun nga ang problema. Because we are living in the evil world. Sinusuppress ng mundo itong mga spiritual solutions na yan. Pinapalitan niya, niloloko niya tayo na hindi nyo kailangan yan, ang kailangan nyo ito. Nagigets nyo? Kaya maraming tao, yun lagi yung pinoproblema gabi-gabi. Bakit parang may kulang pa rin? Because they are brainwashed to think that all their needs can be sustained, can be satisfied by worldly solutions. Balik tayo sa framework. In the first place, bakit ba kasi yung isang tao bulag sa potential at sa purpose? Diba? That's a very good question to ask. Ano ang nagkakos ng spiritual blindness from knowing your potential and your purpose? Ang sagot dyan, magugulat kayo, social media. Baka sabihin nyo, ayan na naman ako, tinitira ko na naman yung mga popular things, no, in the popular culture. Meron tayong study na nagpapakita dyan. O, ito yung APA citation dyan, ha, yung mga teachers dyan, baka magalit kayo, hindi ako nagtuturo ng APA, ito yon. According to this study, yung mga kabataan na ang lakas gumamit ng social media, sila yung mga prone sa mga psychological health issues. Let me read to you one excerpt from this study. Ang sabi, heavy users versus light users of digital media were 48% to 171%. Grabe ang taas niya na. More likely to be unhappy, to be in low well-being, or to have suicide risk factors. Tulad ng depression, suicidal ideation, or past suicide attempts. Yung mga addict sa social media, heavy users, were twice as likely to report having attempted suicide. Ganun katindi. And if you're gonna make sense of this study, papasukan mo ng self-actualization, we can form this framework.
Para sa mga wala pang thesis topics dyan, you can use this model. And I'm pretty confident that you're gonna see this model. Diba? Magkakaroon kayo ng mediation study. Kapag gamit ka ng social media, dalawang bagay yun nangyayari. Number one, it blocks your awareness kung ano ang purpose mo. Kasi super distracted ka eh. Sobrang distracted ka sa kamunduhan na binibigay sa'yo ng social media. Lagi na lang tungkol sa pagkain, tungkol sa travel, tungkol sa politics, tungkol sa showbiz, worldly things. Nawawalan ka na ng time para mag-isip ng mga spiritual things tulad ng ano ba ang calling mo kay Lord. Nagigets nyo? Number two, pwede naman kasing yung taong matlakas mag-social media, alam niya yung purpose niya. Pero kahit alam niya yung purpose niya, ginagawa siyang tamad ng social media. Binablock ng social media yung effort niya to undergo self-actualization. Nagiging tamad siya. At yung katamaran na yan, pag humaba pa yan, ang tendency naman yan, malilimutan naman niya. See, alam naman niya kung anong purpose niya, pero sa tagal niyang hindi win-work out yung purpose niya, maya-maya nalimutan na niya. Natabunan na ng worldliness yung purpose na alam niya. At ang ending, hindi na rin niya alam kung anong purpose niya. Nalimutan na niya. O, diba? Regardless whether it's number 1 or number 2, magkakaroon ng poor self-actualization. Kaya sila hindi nakakapag-self-actualize. At dahil dyan, it will lower their well-being. Nagigets nyo? Yan ang danger ng social media. Ibablock niya yung awareness mo, ibablock niya yung effort mo to work on your purpose, which leads to poor self-actualization, which leads to malungkot ka. Bakit parang laging may kulang sa buhay ko? Sinusuppress ng social media yung messages ng Ecclesiastes 3 and 12. Sinusuppress, nililibing, binubura ng social media yung fact na meron tayong eternal needs. Sasabihin ng social media, all you need are worldly needs. Kailangan mo mag-travel, kailangan mo ng jowa, kailangan mo ng pera, kailangan mo ng condo unit. Oh. Social media will suppress you the message that our purpose is to please God. Fear God and keep His commandments. Sasabihin ng social media, hindi yan yung goal ng tao. Ang goal mo, yumaman. Oh, maraming mga influencers na ganyan. Ha? Ang purpose daw ng buhay, yumaman. Make it big in this life. Bumili ka ng kondo, bumili ka ng kung ano-ano, bilhin mo lahat ng bagay na gusto mo because you deserve it. Yan ang point ng buhay. See? Yan yung mga messages that most people see in social media. Now, don't get me wrong. Meron din namang mga matitinong content sa social media, but I'm talking about the average here. I'm talking about the norm, yung mas marami. And to tell you the truth, social media, talagang majority ng contents are very worldly. Popular culture. Huwag kang maniwala sa eternity, hindi totoong may kaluluwa ka, you're just a bunch of cells. In fact, yung lolo mo galing sa unggoy. And walang Diyos na dapat sinasamba. Ang Diyos mo yung sarili mo. Pasayahin mo yung sarili mo. Yan. The more you ingest, the more na nakakapasok yung mga ideas na yan in your psychological system, nagiging lason yan. Hindi ka nakapag-self-actualize, napaparalyze ka, kaya bumababa yung well-being mo. So in summary, as I close this, anong sagot? Bakit parang laging may kulang sa buhay mo? Ang general na sagot dyan, hindi ka kasi nagsa-self-actualize. And there are two reasons why. Number one, kasi blind ka sa purpose mo in the first place. Number two, kasi ginagamit mo yung mga worldly things para punan yung mga pangangailangan mong spiritual. Gumagamit ka ng mga band-aid solutions to solve your spiritual problems. At ano ang nagtuturo sa'yo ng numbers 1 and 2? Social media. Kaya, idagdag ko, no? Kung gusto mong sumaya sa buhay, anong gagawin mo? Mag-self-actualize ka. Pero para mas maging madali ang pag-self-actualize mo, bawasan mo yung pagsa-social media mo. Hindi naman sinasabi nung study na wag mag-social media, in fairness. Bawasan mo lang. Huwag ka maging heavy user, dapat maging light user ka lang. Pinakamahalagang parte ng araw mo is God, not social media. Yun yung point. Does that make sense? So, yun lang, yung maikli nating lecture on this topic. Sana nasagot ko yung tanong kung bakit parang laging may kulang sa buhay mo. And I hope by applying the principles here, hindi mo na ma-feel yan. Alright? So anyway, kung meron kayong mga questions, clarifications, ilagay nyo lang dyan sa baba, babasahin natin yan kung meron tayong oras. Sir Howard here. Until the next lecture, God bless everyone. Bye-bye.